Praise God. Hallelujah. Sabi mo, di ba kayo natutuwa dahil magkasama na naman tayo ngayon? Hindi ba? Kagabi lang magkakasama tayo. Tama ba? Yung iba inabot na madaling araw. Pero alam niyo po, yun po yung pag-ibig na nilagay ng Panginoon sa puso ng bawat sa puso atin, na kahit na araw-araw tayo nagkikita, hindi tayo nagsasawa sa isa't isa. Amen? Parang sawa na kayo sa isa't isa. Okay. Amen. Praise God. Parang nawala yata yung ano ko. Hello? IT? Okay. So, praise God. So, habang inaayos nila yung IT, anyway, sino po dito yung gusto ng joke? Ayan, okay. Para hindi kayo makakatulog. Okay. Okay. So, alam niyo po, meron pong mag-asawa. Sino po dito yung may mga asawa na? Ayan. Okay, mahal na mahal nila ang isa't isa. Okay, at umaatin sila ng life group, okay, ng cell group, umaatin sila, sabay sila. At minsan napansin nung isang batang mag-asawa, yung kanilang pagiging sweet. At sabi nila, dahil gano'n, dahil more than 60 years ng mag-asawa ito okay? So, wala pa kay 60 years, ano? More than 60 years na sila mag-asawa. Sabi niya, mahal na mahal nila isa. Nakikita talaga ng mga ka-cell group nila, na mga batang mga couples. At pagkatapos sabi isa doon sa mga couple, sabi niya, anong sikreto ng dahil nakikita niya talagang respeto siya, and then anong sikreto ninyo? Bakit ang tagal-tagal na ninyong magkasama? Sabi ng lalaki, ay, siyempre nirerespeto ko siya. Di ba? Nagsiserve ako sa kanya, pinagmamaneho ko siya. Okay? At nagta-travel kami. Parang uminit na. Pinatayan ninyo ako ng aircon. Okay? At nagta-travel sila. Pagkatapos ay sabi niya nga na talaga nagta-travel kami sa buong mundo. Tapos sa katunayan nga ay nung silver wedding anniversary namin. Sabi niya ay dinala ko siya sa US. Okay? Dinala ko siya sa US. At pagkatapos nun ay yun, dinala ko siya doon. Pagkatapos, ano naman ang ginawa ninyo nung golden wedding anniversary ninyo? Sabi nung lalaki, ay, binalikan ko na siya. Okay? Iniwan niya pala doon sa US for 25 years. Okay? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Paliwanag mo na sa katabi mamaya pag hindi natawa yan. Okay? Praise God. Okay, sige po. Let's all stand up. We continue to declare our identity in Christ. Knowing who you are will determine how you will live. So, ibig sabihin mga kapatid, kung kilala po natin kung sino tayo sa ating Panginoong Jesucristo, doon tayo mas magiging maganda ang ating pong mga pamumuhay. Amen? So, in Christ, I am alive and anointed to live the good life. Nagulat kayo? Bago, no? In Christ, I am blessed to be a blessing to my family, church, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang sinimulan ni Lord sa buhay mo. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. Okay? Praise God. In Christ, I am devoted to pray, to study His Word every day, to have an ever-increasing faith. Amen? Dahil yung pananampalataya, hindi po kinakailangan na maliit lang. Dapat po patuloy po ito lumalago, lumalalim, at para po ang pananampalataya po natin ay magamit po natin sa ating buhay, sa buhay po natin po mga mahal sa buhay. Amen? Okay? In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. Amen? Sa sarili naman po natin kalakasan, hindi po natin kaya. Amen. Kaya kailangan po natin ng kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu sa buhay ng bawat sa atin. Amen? Sige nga, ligligin mo yung katabi mo, sabi mo, kailangan pala natin ng Holy Spirit. Okay, praise the Lord. Okay, in Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, help, healing, protection, and overflowing provision in my life and family. So every morning, screenshoting nyo to, every morning magpasalamat po tayo. Okay, sa panibagong araw, sa panibagong kalakasan. Amen? Hallelujah sa kanyang pag-ibig at biyaya sa ating pong buhay. Okay? And I believe and declare, I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it.
Today, I'm going to learn the Word of God. My heart is prepared. My faith will be activated. My mind will be renewed. And my life will never be the same. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa kasatabi mo, sa akin yun, dineclare kong yun. Okay, sige po, we can all be seated in the presence of God. Okay, ngayon po, I just want to start a new series of What's in the Box. Okay, so ano ibig sabihin, ang series na ito is about our essential for living. Ano po ba yung talagang mga bagay na mahalaga sa ating pong mga buhay? Okay, kasi po hindi po natin alam kung ano yung mahalaga sa ating pong buhay ay ano na lang, bali, makikiayo na lamang po tayo sa agos ng buhay. Kung ano yung maisip natin gawin, yun na lamang po ang ating pong gagawin. So napakahalaga na malaman po natin, ano po ba talaga yung mahalaga sa ating pong mga buhay. Alam nyo po, during the time na maliliit pa po yung aming pong mga anak, sinisiguro ko po na yung kanila pong bag ay naroon yung mga bagay na kailangan po nila. Tama po? Sino po yung mga anak dito na gano'n ang ginagawa? Hindi po pwedeng sumobra at hindi naman din po pwedeng magkulang. Okay? So napakahalaga na alam po natin. Alam niyo po ang ating po Panginoong Jesus ay meron po siyang ibinigay sa buhay ng bawat po sa atin. Okay? So let's think for a moment na binigay po natin Panginoon sa ating pong buhay ay isa pong box. Okay? Ano po kaya yung box na, ano po kaya nasa loob ng box na iniregalo sa atin ng Panginoon? Paggawa ko ng props kay Dave, mukhang dito siya napuyat kagabi. Okay? Binalot niya ng napakaganda pang balot yata. Ito, ewan ko sa inyo. Okay. So, praise God. So, what's in the box? Ano po iba yung nasa box? Ayun yung malaking wall clock. Kinuha niya po doon. Okay. So, ibig sabihin, isa po sa mga bagay na napakahalaga ay ang ating pong oras. Okay? Sabi dito, time, don't let it fly away. Huwag po nating hayaan na lumipas lamang ang ating pong oras. Bakit po? Time is a gift. Regalo po ang oras eh. Okay? We are here. Tayo po'y buhay, tayo po'y malakas dahil ito ay regalo ng Diyos. Okay? So God determines our lifespan. Siya rin po'y nagtatakda kung gaano po tayo mabubuhay. Okay? Hindi po madadagdagan ng 1 minuto at hindi rin po mababawasan ng 1 minuto. Okay? Kaya nga po ang oras po ay lumilipad. Okay? Hindi ko po, para pong, minsan po pag nagmamaneho ako, naiisip ko po na parang kailan lamang po, kadarating ko lang dito. At di pa kayo magkakilala ni Stella. Nagkaanak na kayo, malalaki na sila. Lumipas na po. Okay? So sa 20 days from now, ang pastor nyo po ay magsi-60 na po. Okay? Okay, hindi po ako nahihiya dahil wala naman sa itsura ko eh. Okay, okay. Praise God. Pastor, talagang matapang talaga to. Okay. Praise God. So, sabi nito, if you will not run your time, time will run from you. Tama po? Kung di po kayo magpapatakbo ng oras ninyo, ang oras ninyo, tatakbuhan ka. Okay? Darating, tumanda ka na, naging 10 years flies, lumipas na po 10 taon, hindi mo na malaman, nasaan na punta yung 10 taon. So napakahalaga po. Tama po? Nakikinig po ba kaya? Okay, sabi doon, and time may be squandered. Pwede po natin itong sayangin. At pwede rin naman po natin gamitin ng maayos. We can either invest it or waste it. Simple lang. Tama po? Kaya po napakahalaga that we should know how to invest our time. So paano po natin paano po nawawalan ng kabuluhan ng ating pong oras pagka atin pong pinabayaan yung mga God-given opportunities na nais ng Panginoon na ating pong makita. Okay? Opportunity to worship, opportunity to give Him thanks. Ang opportunity hindi lamang po trabaho. Okay? Hindi lamang po pagyaman. Hindi lamang po pag-asenso. Opportunity na kung saan ay palagi po natin siya makaniig, makasama at marinig ang kanya pong tinig. Okay? And then God will demand an account of how time has spent. Darating po yung panahon na minsan ay magkakaroon po ng accounting ng Panginoon. Ang Diyos po interesado po sa numero. Kaya po meron pong book of numbers. Okay? Tama po. Kaya po may book of numbers dahil interesado po siya sa
numbers. Okay? Praise God. Sabi mga sa katabi mo, interesado ang Panginoon sa numbers. Okay. Alam niyo po, you can get more money, pero hindi ka na po pwedeng makakuha pa ng marami pong oras. Sabi po ni Jim Rohn, time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Okay? Pagka yung mga natalo natin sa casino noon, di ba? Yung mga nagsugal noon, natalo, hindi mo ba? Hindi mo na mabalikan yun, pero pwede mo pa siya mabawi dahil nagtrabaho ka, di mo ba? Pero yung oras na nasayang, hindi na po natin maibabalik. Okay? So ano po bang sasabihin ko? Ano po ba yung maipapayo ko sa aking, for example, my 40 years old na Pastor Bong? Okay? So kung babalikan ko po, ano po, 20 years ago, I may have planned much better. Siguro mas lalo ako nagplano ng maayos. Mas lalo ako nag-aral. Binawasan ko yung mga bagay na walang kabuluhan sa akin pong mga buhay. So it's very important. Okay? Kayo na mga 40 o mga 20s, okay? Tayo po ay magplano ng maayos. Okay? Alam niyo po si Queen Elizabeth, nung siya po ay malapit na pong mamatay, nandoon na po siya sa deathbed niya, sa higaan, na kung saan ay malapit na siya mamatay. Sabi po niya ay, ibibigay ko ang lahat ng aking kayamanan para lamang sa isang araw. Okay? So, kasi po, ang ating pong oras ay katumbas ng ating buhay. Hindi po natin po pwedeng ipunin ng oras, tama po? Kaya kalokohan nyo yun, nagtitipid ako sa oras. Narinig nyo po yun? Nagtitipid ako sa oras. Hindi po natin po pwedeng tipirin ng oras. Lilipas yan. Sa ayaw mo at sa gusto, lilipas yan. Okay? Kahit anong pray ang gawin mo, lilipas yan. So ngayon, paano po natin gagamitin ang ating pong oras? It's either we invest it, or spend it, or waste it. Kung sinayang mo ang oras, sinayang mo ang iyong buhay. Tama pa? So if you manage your time wisely, so kung atin pong ima-manage, kung atin pong gagamitin ang ating pong oras ng maayos, di ba? Meron kang mararating. Okay? Sabi mo, gamitin mo ng maayos sa oras mo. Okay, para meron kang marating. Okay? Alam niyo po, for example po, ang isa pong bangko nagbigay sa iyo ng 86,400 sa bawat araw. Kaya lang po ang kondisyon ng bangko, pag ibinigay ko sa iyo ito, ay pagkatapos ng isang araw, ay ito ay wala na. Hindi na ito babalik sa iyo. So, ganun din po, ang ating pong buhay. So, kung alam po natin na tayo mawawalan, kung halimbawa meron kang perang ganyan, 86,400 every day, so, magiging focus ka. Di ba? Saan ko kaya spend ito? Saan ko kaya i-invest ito para hindi naman masayang? Okay? Kaya kung tayo binibigyan ng ganito karami, di ba? Malaking pera yun na. So, sayang yun kung masasayang lang, di ba? Hindi po natin gagamitin ng maayos. Okay? So ang ano dito is what you don't use, you lose. Yun po yung principle, hindi po ba? Pag hindi mo ginamit, mawawalan ng silbi. So the same principle po ng oras. Yung oras, tayo po ay binigyan po ng Diyos ng 86,400 seconds in a day. 86,400 seconds in a day. Okay? So it's either we invest it. Paano po natin invest yun? By being hopeful. Tama? By being positive. Paano pa? Sa pamamagitan ng magagandang pagpaplano, sa pamamagitan ng hindi pag-aaksaya ng oras sa sobrang pagpapahinga, sa pamamagitan ng pagbabawas ng iyong mga Facebook, sa pamamagitan ng pagbabawas ng iyong mga TikTok. Okay? Okay. Alam niyo ba yung TikTok? TikTok is about time. Di po ba? Kasi po during that time ang orasan noon, ewan ko kung yung mga medyo kaidaran ko na dito, alam nila kung ano po yung orasan ng araw na meron pong orasan na may pendulum. At talagang naririnig mo yung kanyang sound. TikTok, 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 TikTok.
Okay? Kaya pagka maririnig nyo po yan, TikTok, uy, oras. Mahalaga ang oras. Okay? Sabi mo nga sa'yo, mahalaga ang oras. Hindi ang TikTok. Okay? Kaya po, napakahalaga na po that we should invest by being hopeful, being positive, by pursuing your goal. Di ba ba? Kung sino po dito may mga pangarap sa buhay? Okay, mangarap po tayo. It's good. Wala pong bayad po yan. Libre. Okay? Kaya lang we have to make plans sa atin pong mga goals. Okay? And then, paano po natin ito masasayang? Paano po natin sasayangin ang ating pong oras by being organized? Di ba? Di ba pagka nakatira ka sa fifth floor, ma-organize ka? Tama? Fifth floor, walang lift. Di ba? So organize ka. Di ba? Dala ko na ba lahat? Nandito na yung cellphone. Nandito na yung basket ko. Nandito na yung aking damit. Nandito na yung aking baon. Okay, bumaba ka na. Yung pala, nakalimutan mo magsuot ng sapatos. Di ba? Bakit ka uli? Okay, praise God. So, kaya po napakahalaga that we should know the principle of time. Okay? Hindi na po natin yun mababawi. So, be careful how you live. Sabi po sa book of Ephesians, mag-ingat kayo paano kayo mabuhay. Don't live like fools. Okay? Sabi mo sa katabi mo, don't live like fools. But like those who are wise. So ano po bang kaibahan po ng fools sa wise? Ang fools po, hindi po yan iniintindi kung ano yung mangyayari bukas. Pabaya po sa oras. Di po ba? Bata pa ako. Malakas pa ako. Kung di tayo mag-iingat, yung lakas mo, mahihina rin ka rin. Yung kabataan mo ngayon, tatanda ka rin. Kaya it's very important for us to make wise ating pong paggamit po ng oras. Okay? When we fully understand the value of our time, we will see each day as a gift. Kung makikita po natin ang kahalagahan po ng oras, makikita po natin ang bawat araw ay regalo ng Diyos. Tama po? It's a gift. Regalo. Kaya po every day when I wake up, I thank God for another day that He has given me into my life. So it's the same thing with us. Kasi po, there's a lot of things that is going in the supernatural when you start giving thanks unto God. Okay? Amen? Kaya po hindi na po natin dapat na lahat ng mga bagay ay ating pong pinagtutuunan ng pansin. May mga laban na dapat ay hindi na po natin pinapansin. Okay? Yung may mga taong galit sa'yo, hindi mo naman sila po pwedeng sabihan pa lang, huwag ko na magalit sa akin. Di ba? Yung mga taong hindi mo sasaya sa buhay nila, huwag mo na silang patawanin. Talagang ganyan sila, hindi sila masaya sa buhay nila. Di ba? Enjoy mo lang ang buhay mo. Di ba? Hindi mo responsibilidad na sila ay paligayahin. Amen? Hallelujah. You take control of your own happiness. Bakit kinakailangan maapektuhan ng iyong kaligayahan dahil sila ay malungkot? Di ba? Amen? Okay, praise God. Okay? So if somebody has a problem with you, kung may problema ang tao sa iyo, problema niya yun. Hindi mo problema yun. Problema niya yun. Tama ba? Bakit sasayangin yun? May problema yata ako sa kanya. Galit yata sa akin. Nagtampo yata siya dahil sa aking tinex. Kanina yata hindi ako nakangiti nung magkasalubong kami. Di ba? Hayaan mo siya. Okay? Tama? So hindi mo responsibilidad na sila ay paligayahin. Okay? Okay, kaya at meron din naman po na mga conflicts sa ating buhay na hindi naman po natin po pwedeng maayos. There are some conflicts in our lives that you cannot fix. Okay? So just let it go and let God. Okay? And then make the most of every opportunity in these evil days. Okay? When you realize, pagka naisip po natin ang ating pong oras ay limitado lamang, you will become more wiser. Yung mga perspektibo mo sa buhay ay napapalitan ng mas magandang perspektibo. Amen? Okay? Kaya
Kaya be kind, be respectful. Okay lang po yun. Pero wag mong hayaan na huminto ang mundo mo dahil lamang sa isang tao na ayaw ka. Okay? Go on. Live your life. Pursue your dreams. Make plans. Worship the Lord. Meditate on His Word. Read more books. Okay? Add more skills. Doon po natin dapat na ayusin ang ating pong buhay. Okay? At may mga kaibigan ka na ayaw ka naman. Let them go. Di ba? Merong inihanda ang Panginoon na mas mabubuting kaibigan na palaging ise-celebrate ang presensya mo. Amen? Hallelujah. And then don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Kaya po we will always pray, Lord, let your will be done. Di ba? Dahil alam na po natin, yung diskarte po natin, marami na pong palpak. Kung umaamin kayo na katulad ko, ako po marami pong palpak ng mga desisyon. Ayun, agree si Sister Stella. Sa kanyang, yes. Okay? Di mo ba? So don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Allocate it wisely. I-allocate po natin ang ating pong oras. Okay? And then, allocate mo yung time mo sa pag-worship at saka sa pag-meditate ng kanyang salita. Allocate your time for rest. Alam niyo po, hindi mo pinagbabawal sa Bible ang salitang pahinga. Pero kung ikaw ay puro pahinga, tumayo ka na at kumilos-kilos ka. Okay? Kundi, dadami ang mga itatakin mo. Okay? Kung ikaw ay hindi kikilos. Okay? Di ba? Palagi ka nasa birthday yan. O, di ba? So, praise the Lord. Di ba? So, kinakailangan, we have to move. Okay? And then, allocate time for relationship. Alam niyo po, ayan po, isa po sa number 1 na napakahalaga po sa akin pong buhay at ganoon din po sa buhay ng baso sa inyo, yung relationship. Sa akin pong pamilya, sa akin pong mga anak, sa relationship sa church. It's very important. We have to allocate it well. Di ba? Sa umaga, hatid ko si Stella. Di ba? Timpla mo ng kape. Di ba? May konting laway ko yun, dahil tinikman ko. Hindi po. Okay? Hindi mo ba? And then, sunduin mo sa lunch. Sinundo mo na siya, pinalunch mo pa siya. Then, natid mo uli. Hindi mo ba? And then, in the morning, di mo ba nandito tayo? Hope. Para sa Panginoon. We meditate, we pray for the nations. And then yung mga naririto, masayang-masaya. Lagi nag-Jollibee. Okay. Kaya pagka umabsent sila noong nakaraang linggo, darating sila the next week. Dahil gusto nila, present sila pagka may Jollibee. Okay. Allocate your time wisely. So, ibig sabihin, let go of all distraction. Alisin po natin yung lahat ng mga makakasagabal po sa atin sa mga nais ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? Mag-focus po tayo. Okay? Kaya ganun din po yung ating pong mga self-pity, yung ating pong mga panghihinayang, sayang ang panahon, sayang yung pera, sayang yung ganito. Di ba? Let go off. Alisin na rin po natin yung ating pong mga galit. Okay? Mahirap po na matulog ka, na may galit ka. Tama? Kahit aircon, sa mag-asawa, kahit aircon ang tirahan, ang kwarto ninyo, di ba, pagka magkagalit kayo, para mainit. Pinapawisan ka. Tama? And then yung kama ninyo. Kama ninyo, king size bed, pero pareho kayo nasa gilid. Okay? Di ba? And then, hindi kayo kumikilos, di ba? Di nagdidikit yung katawan nyo. Dahil magdamag, gising kayo pareho. Di ba? Hindi mo madali. That you are angry pagka ikaw ay natulog. Tama pa? Kaya po, it's very important that bigay na po natin sa ating Panginoon. Okay? Okay. Para sinasabi nyo, Pastor, ikaw yata yun.
Okay, noon po yun, pero ngayon hindi po. Okay, so sa Ephesians 4:26, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Okay, ibig sabihin, sa paglubog ng araw, dapat lumubog na rin yung galit mo. Okay, sa paglubog ng araw, dapat lahat ng mga failures mo, wala na. Kinalimutan mo na. Sa paglubog ng araw, yung mga palpak mo, dapat inilubog mo na rin. Okay? Kaya bago ka matulog, di po ba? Bago ka matulog, mag-pray ka, Lord, nire-release ko na yung mga negative thoughts, yung mga negative feelings, yung mga nakapagbigay, yung mga nang inis sa akin kaninang umaga sa trabaho. Panginoon, nire-release ko na sa iyo yan. Okay? Di po ba? Yung nakasakay ko sa bus, na natapakan yung aking paa. Okay? Nire-release ko na yan, Panginoon. Okay? So, let go of. Huwag natin ngayon na matulog po tayo, na meron pa po tayong galit, meron po mga bagay na hindi po maganda sa ating pong buhay. So, we are all stewards. Ano po ibig sabihin ng stewards? Ibig sabihin ng stewards ay katiwala. Tayo po ay katiwala, pinagkatiwalaan po tayo ng oras, ng araw, ng ating pong Diyos. At tayo po ay magiging pong responsable sa mga bagay na atin pong ginawa sa ating pong oras. Ito ba ginamit mo ng maayos? O ito ay yung pinabayaan lamang? Ito ay yung sinayang. Okay? Alam niyo po, kung sasayangin niyo po ang inyong pong oras, ano po maaari pong mangyari? Sayangin ninyong yung oras. Sayangin ninyong oras, maaari kayong tumira sa mga bahay na ayaw ninyong tirahan. At kasama mo yung mga taong ayaw mong kasama. At kumakain ka ng mga pagkain na ayaw mong kainin. At nagdadamit ka ng mga damit na ayaw mong isuot. Amen? Tutulog ka, di ba? Ayaw mo sa bahay. Ang dami niyang aso, katabi mo yung mga aso. Okay? So, napakahalaga na gamitin po natin na maayos ang ating pong oras. So, be like David. Sabi po ni David, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Sabi po niya, panalangin po niya, teach me to number my days aright. Sa iba pong version, teach me to number my days aright that I may gain a heart of wisdom. Ibig sabihin, Panginoon, turuan mo ko. Turuan mo ko na bilangin ang aking oras sa mundong ito para hindi naman masayang at ako'y magkaroon ng karunungan. Amen? So ano po yung karunungan? Wisdom is better than silver and gold. Tama po? So ibig sabihin, live with a purpose. Wag na nating hayaan na yung mga pangit nating kahapon ay patuloy pang naglalaro sa ating pong mga isipan. Iba ba minsan parang merong telebisyon sa ating utak? Tama? Napapanood mo pa yung mga bagay na ginawa sa'yo, di ba? Sinimangutan ka, tinrador ka, inutanga ka, best friend mo, hindi ka binayaran. Hindi mo ba? So, minsan, nag-ano na po yan. So, ibig po sabihin, mga kapatid, ikaw ang may hawak ng remote control ng TV na nasa ulo mo. Okay? So, ilipat mo na ng channel. Okay? HBO. Okay? Discovery Channel. Pero wag mo nang hayaan na yung channel na yun ang patuloy na maglaro sa iyong isipan. Okay? Okay, remember what we put into our days will determine our future and our destiny. Tandaan po natin, mga kapatid, na kung ano yung ating po nilalagay sa araw na ito, yun po yung ating pong aanihin in the future. Because time is just like seeds. Tama po? If you are planting the right seeds, you will reap the right harvest. Tama? Huwag kang umasa na maganda ang ani mo. Kung pangit naman ang tinanim mo. Tama? Pagdating po sa oras, pare-pareho po tayo. Wala pong may sobra ng oras at wala pong may kulang. Pare-parehas po tayo dito. Kaya kung ano po yung ating po tinatanim, siguradong-sigurado, yun din ang iyong aanihin. So ano po ibig sabihin ng brevity? Baka mamaya tinatanong nyo, ano ba yung brevity? Parang napakahirap naman yan. Ano ba yan? Pinahaba ng brave? Brevity, ibig sabihin niya, shortness of life.
kaiklian lamang po ng atin pong buhay. So napakahalaga po, alam po natin na maikli lamang po ang buhay. Ito po ay atin pong iingatan. Ito po ay atin pong aayusin. Kaya ayusin na natin. Amen? Sabi nga, medyo ligligin mo nga na malakas yung katabi mo. Sabi mo, ayusin na natin ang oras natin. Okay. Praise God. Okay, praise God. Alam niyo po, this past few weeks talagang kinakailangan maging marunong po tayo sa oras kasi po, kung hindi, may iwanan po tayo eh. May iwanan po tayo. Kaya wag po natin sayangin ating po oras. Okay? Praise God. Okay, may natututunan po ba tayo? Okay, alam niyo po, there's a story, parang aga pa, no? Okay, praise God. So, praise God. So, meron po akong, there's a young executive. There's a young executive. Ang pangalan po niya is Jeffrey Davis. At si Jeffrey Davis ay masyado siyang busy sa kanya pong buhay. Meron siyang asawa, meron po siyang anak. Very, very, very busy siya. At alam niyo po, pagka executive ka, di ba? Halos sa trabaho, ginagabi ka na ng pagtatrabaho, and then sa umaga, nagmamadali ka ng pagpasok sa work. Tama? At kahit na Sabado, ginawa niya na rin na parang oras ng pagtatrabaho. So sa madalit salita, wala na po siyang panahon para po sa kanya pong mga anak, wala na po siyang panahon para po sa kanya pong pamilya. Okay? So ganun po. Paulit-ulit, ilang taon ang lumilipas, palagi po siyang abala sa kanya pong trabaho. So habang siya po yung nagmamaneho, narinig niya po sa isang radio station na meron pong isang na ini-interview po doon, sabi po niya ay nung siya po ay 55 years old, bumili po siya ng marbles. Okay? Bumili po siya ng 1,000 marbles. At sa bawat Sabado, ang ginagawa niya po ay kinukuha niya po. Kasi ang kwenta niya po dito, sa bawat Sabado ay 1,000 Sabado pagka siya po ay umidad na po ng 75 years old. So kada isang Sabado, every Saturday, kumuha po siya ng isa pong marbles. Ano ba ang marbles sa Tagalog? Jolens. Marbles. Inalis niya po yun at itinatapon niya po. Ano yun? Holen. Ayan, Holen. Okay. Praise God. So, ang ginawa niya po, inaalis niya po kada isang Sabado. Kada isang Sabado. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na parang nakita niya po na unti-unti nawawala. Siyempre, pag binabawasan mo, nawawala na yung ano niya sa jars niya, no, ng Sabado. Ibig sabihin nun, lumilipas na yung kanya pong oras. At ang nangyari ay, at pagkatapos ng kanyang interview na yun, ay yun na po pala yung, bago sila matapos, yun na po pala yung, kanina raw umaga, yun na po yung kanya pong huling-huling holen, huling-huling marble na kanyang tatanggalin doon sa lugar na yun. At siya ay nagpapasalamat dahil siya ay buhay pa. So ang buhay po ay maikli lang. At maikli lamang din po itong mensahe ko para ipaalam sa bawat sa inyo na napakahalaga ng oras sa bawat isa po sa atin. At ang nangyari ay nung marinig niya yung istorya na ito, ay siya po ay umuwi sa kanya pong bahay, niyakap niya po yung kanya pong asawa, at sinabi niya ay, honey, magbe-breakfast tayo kasama yung mga bata. At sila, bakit? Ano nangyari sa iyo? Bakit nagkaganyan bigla ang ihip ng hangin ng ulo mo? Okay? At basta, kasi ayoko na pong masayang ang ating araw na hindi kayo makasama. At pagkatapos dadaan ako sandali sa toy store at ako'y bibili ng Holen. Okay? Para makita niya kung gaano kahalaga ang oras sa kanya pong buhay. Okay? Kaya po mga kapatid, ano po yung nais ng Panginoon na ating pong matutunan sa umagang ito? God will demand each us of how we make use of our time. Hahanapin ng Diyos. Bawat po sa atin, ay hahanapan niya po ng oras. Alam niyo po sa trabaho, hinahanapan din tayo ng oras. Tama po?
Anong ginawa mo? Kanina. Lalo na, you are under investigation. Nalaman na meron kang history ng medyo katamaran, di ba? Okay? Di ba? Anong ginawa mo sa oras ng between 9 to 10? 10 to 11? 11 to 12? Tama po? So it's very important. Ganun din po ang ating pong Diyos sa atin. Tayo po ay Kanya pong tatanungin. So, ngayon ang tanong po, are you taking time? Kumuha ka ba ng oras? Gumagawa ka ba ng oras para sa mga mahal mo sa iyong buhay? O trabaho ka na lang ng trabaho, o Facebook ka na lang ng Facebook, o games ka na lang ng games, at wala ka ng panahon kahit kausapin ang iyong asawa, mga taong nagmamahal sa iyo. So, tanungin ko po kayo, so saan niyo po gagamitin yung 86,400 na nireregalo ng Diyos sa inyo sa bawat araw? Are you thanking God? Kayo ba'y nagpapasalamat sa bawat araw na binibigay niya sa inyo? Because this is one of the most important thing that we should do every day in our life. Magpasalamat po tayo sa regalo ng araw. Then, are you allowing bitterness? Hinahayaan mo ba na yung galit mo, yung muhi mo, yung hindi mo pagpapatawad, ang patuloy na umiral sa iyong isipan, na nagko-control ng iyong mga oras? Yung mga araw? O hinahayaan mo lang na, sige, hayaan mo na. I-kinokontrol ka na lamang ng anong mga bagay na pumapasok sa iyong isipan. O hinahayaan mo lang na ikaw ay patuloy na maabala sa pag-aalala sa mga bagay na hindi naman dapat mong inaalala. So, do you have a plan? Meron ka ba plano sa buhay mo? Meron ka bang goal? Ito ba'y naiisip mo pa? O baka naman hinahayaan mo lang, sige lang. Lilipas din yan. Mga kapatid, God has given us a gift. And that gift is time. Don't let it fly away. Amen? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you for the gift of time that you have given unto us. Now we realize na ang amin po palang oras ay katumbas ng aming buhay. Teach us, Lord God, to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Turuan mo kami, Panginoon, na gamitin sa mga makabuluhang bagay ang oras na iniregalo mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na itama. Alisin ang mga aktibidades, O Lord, mga bagay na kasama na sa aming routine, na hindi naman magdadala sa amin sa napakagandang plano mo sa aming pong buhay, sa maganda po namin kinabukasan, at sa aming pong mga hinaharap. Teach us, Lord God, to make better decisions, that we may not be filled with regrets in the future. Turuan mo kayo, Panginoon, sa mga desisyon na ayon pong gagawin sa ayon pong buhay, upang pag dumating ang panahon, Lord, hindi po kami magsisisi. Help us, Lord God, to overcome procrastination, pagpapabukas-bukas, katamaran, kawalan ng direksyon sa aming buhay. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name,
So mga kapatid, if you will run with purpose, kung ang ating pong buhay, aayusin po natin, hanapin po natin kung ano talaga yung layunin ng Diyos sa ating pong buhay. Tatanggapin natin na ang bawat araw ay isang regalo sa Diyos. You will not only enjoy your life. Hindi mo lamang na-enjoy yung buhay. And God will increase and promote you. You will overcome obstacles. And when you come to the end of your days, you can say, I have no regrets. I have lived a life well spent.